huwag magmadali kasi kapag magmadali kayo, ingat po talaga. Yun, medyo magdalawang isip ka dun. Mahirap i-build, madaling sirain. Madaling sirain. Pinoy ako! Call JP. Just to confirm, you'd like to call JP Chu? That's correct. Calling JP Chu. Hello, yeah, kamusta? I'll be there in 25 minutes. Is that okay? 25 minutes? Yeah. Kaya pa naman. Naka-reporter. Okay. Bye. Bye, see you soon. Okay. Kamusta na? Geng. Lalong gumagwapo ah. Siyempre, ikaw nga oh. Ano na Kuya Sok, isipan mong pumunta sa aming bahay. Yes, of course, para tingnan ko ano ba ang latest ngayon dito sa Nissan. Madami, kaya stay tuned and subscribe na. Alright. Kamusta Kuya Sok? Thank you. So, tuloy muna tayo dito sa inyong dealership. Oh, this is fully electric car? Yes. Wow. Nice. Okay, nandito tayo ngayon sa Go Nissan South Alpha 1 Auto. Oo. Yun, yan yung group niya, no? Yan yung Filipino group natin Filipino dito group sa natin. Go Nissan South. Yes, exactly. At ngayong araw na ito ang very important na ikaklaro natin for today. Lalo na dun sa mga kababayan natin na bago pa lang dito sa Canada. If you wanted to buy a used car or a new car, siguro una nating pag-usapan is papaano ka ba makaka-avail ng sasakyan dito sa Canada, lalo na kung halimbawa iniisip mo na bago ang iyong kukunin sasakyan. So Kuya, as yung nabanggit mo yung parang nagbabalak pa lang na pupunta dito sa Canada or meron na mga visa, nag-aantay na lang ng date para lumarga galing Pilipinas papunta dito sa Canada. So ang tips ko lang pinakauna dito kasi Kuya Sok is hindi importante ang may pera. Alam mo naman yan. Yes. Ang importante dito is basically yung credit natin. In order for yung parang business establishment or mga bank to access your credit, kailangan nila ng SIN number mo. And lahat ng mga bago dito sa Canada, hindi nila alam na kapag nagbigay sila ng full details nila like phone number, full name nila and address, may ibang dealership na chine-check agad yung credit without their permission. Bawal po yun. Oh, okay. Ako, bawal po yun. Yeah. Meron po akong maraming client na mga work permit, international student, nasa-shock sila na parang, ba't ba tinignan nila? Ba't ba sinabit sa mga bangko? Hindi naman namin inalaw yun na. So, very important na bago nila ibigay yung kanilang SIN number, alamin nila kung bakit hinihingi sa kanila, di ba? Yes, and then the full name, and then the address, and then the phone number. Pwede din buksan ng mga business establishment, and then bangko, yung credit niyo through your license or your ID. So, ingat po. Okay. So, anyways, going back to the topic is basically, ang kailangan nyo lang para kumuha dito ng sasakyan to get a loan is number 1, I suggest na tapusin nyo muna ang Class 5 license niyo. Bakit po? Napaka-importante. Kasi po, kapag wala kayong Class 5 license, napaka-mahal ng insurance. Number 1 po yun. Kasi po, kapag Class 7 kayo, bawal po kayong mag-drive dito ng kayo lang ng kotse. Pwede pong ma-impound yung kotse dito dyan. May pagkakaiba ba yung Class 5 doon sa Class 5 Advance?
Meron kuya. Siyempre, yung Class 5 Advance, pwede kang mag-isang boteng Red Horse. Pero when it comes to insurance, wala naman siyang difference. Oh, okay. Oo. So, pero good thing about it is between natanong mo yun Kuya Sok, is basically sa BC kasi kapag nag-rent ka ng car, some of the companies, ayaw nilang magpa-rent sa'yo kapag hindi ka Class 5 Advance. Okay. So, keep that in mind mga Sok viewers. Okay, so aside from credit score, credit score ba? Or Hindi, credit- aside from license, yun yung number license, one. license And then number number 2 is basically job. Kailangan muna magkatrabaho bago tayo maka-loan or humingi ng any other loans. And then, Gaano ka katagal dapat doon sa trabaho yun? to be honest with you, Kuya, at least 3 months. Okay. 3 months or 2 months. 3 months is ideal, 2 months, sige, pilit. Pero pero okay lang yun as long as meron kang 2 recent pay stub. Pay stub yung parang makikita mo yung sahod mo doon and yung breakdown yung hours mo na pinagtrabahuan, and also employment letter. Yun po yung mga handain nyo. And then third one is basically copy of your visa and then your passport. And ano pa ba? So, yung bang student, temporary foreign workers, pwede silang makakuha ng bagong sasakyan? Pwede. So meron tayong each brand ng mga kotse, meron iba't ibang program para sa mga work permit tsaka student permit. Dito naman sa Nissan, meron kaming work permit program for a brand new car na magda-down ka lang ng at least for work permit is 10% down, and then student visa is 25% down. Pero yung down na yun is hindi naman talaga down payment yun. Kumbaga parang security deposit lang po yun. Bakit po tayo pinapa-security deposit? Kasi po, meron lang pong hangganan yung visa ninyo dito sa Canada. So hindi naman po kayo forever dito, and then hindi po tinatanggap ng bangko yung mga salita lang natin, no, na mag-a-apply naman kami ng PR or extension after this. So talagang kung anong nasa hard copy nyo, nasa kamay nyo, yun lang din yung pagbabasihan ng bangko. So yun po yung security deposit if you wanted to get a brand new car. Kasi po dito sa Canada, Kuya Sok, alam mo naman yung as what we mentioned earlier, yung credit. Pag dumadating ka kasi dito sa Canada, wala ka pang credit. Wala kang credit history. Yes. And then, wala kang bago pa yung credit mo. So, yung pinakabagong simula sa credit score is 650. And then, in order for you to build your credit, to build your credit history, napakadali lang. First is, pwede kang kumuha ng credit card, at least 500 lang. Yung 500 na yon, hindi mo pwedeng gamitin ng buo. For example, gagamitin mo yung buong 500, tapos mag-minimum payment ka lang ng $20. Naku, napakasakit nun sa credit natin. Lalong Exactly. bababa yung credit score mo. Oo. So dapat, how would you advise? Paano ang dapat na diskarte kung halimbawa may credit card ka? Kailangan bang bayaran mo ito lagi in time and in full? Pwede mo naman kung kaya bayaran ng full by the end of the month, mas maganda yun. So, how I do my credit card is basically, ginagamit yung credit card ko para sa points ko yan. Oo. Diba? So, Important. basically, ang gagawin mo, i-divide it by 2. So, pabayaran mo siya by 15 or 30. Right? Okay. And then, huwag kang mag-minimum payment sa credit card. Okay? Bawal mag-minimum payment kasi nakaka-affect yun sa credit score. Okay? Bababa yung credit score mo or mahirap siyang pataasin. And then, kung gagamitin mo yung buong 500, let's just say, dapat bayaran mo siya ng buo by the end of the month. Para mas maganda tignan sa bangko na, yeah, ganun lang yung credit limit mo na 500. Yes, maliit lang, pero kaya mo siyang bayaran. So, may chance ka pang mapataas yung credit limit ng credit card mo. And then, kapag nag-apply kayo ng kotse dito, or loan, for car or a house, at least nakikita nila yung credit history ng payment mo, maganda. No. So, yun. So, while nagwe-wait po tayo sa ating sa ating credit na tumaas,
and then sa ating work na maging 2 months or 3 months, at least yung credit card mo, meron ka history. Nagbibuild na, di ba? Nagbibuild siya kahit konti. Kasi yung Kahit credit card, konti. napaka-konti lang yung pag-build up yan. Pero, napakadali sirain ng credit score niyan din, Kuya Sob. Exactly. So, Mahirap i-build, madaling sirain. madaling sirain. Kahit phone bill na na-miss mo, Oo. Yeah. nakaka-affect din yun sa pagkuha ng kotse. Kasi sasabihin ng bangko, $70 lang na miss payment mo pa. Nga. So, pag nagkuha ka ng loan dito ng kotse, mas mataas pa yung interest rate mo. Right? Ano bang mataas dito na interest rate, Kuya Sok? So, sa Pilipinas, alam ko 30%, 20% yung mga interest rate doon. Dito, meron tayong maximum na 30% lang. Yun yung pinakamataas. Napakapangit na talaga ng credit mo. Pero usually, kapag mga hindi naman gaano, katamtaman lang yung sira ng credit mo or hindi kagandahan yung credit mo, siguro mga expect mga 15 to 20%. Ang magandang credit dito na establish na yung credit mo is basically ngayon, napakamahal na talaga ngayon eh. Wala nang 1.9 peso. Dati nung kotse mo dati, Oo. Diyos ko po, 0%, right? Yun nga. So ngayon wala na. So ang bago ngayon is basically nasa 6.99% na po. Oo. And pataas. Right? So 6.99, 7.99, minsan pa meron pang 8.99. Yun na po yung mga bago ngayon na maganda yung credit mo. Ayos. Yun lang po yung kailangan nyo sa pagkuha ng car loan. Okay. Without work, walang car loan. Kasi nire-require po ng mga bangko na may proof of income kayo. So, again, sa mga kababayan natin, ito po yung payo ko sa inyo. Tigil mo na nga natin to. Nakakain Yeah, na sige. ko. Yun. Yan, good. Yung advice ko lang, una, get a class 5 license. Pangalawa, get at least 2-3 months of job. Tapos with employment letter. Huwag magmadali kasi kapag magmadali kayo, mapapanis yung you will lose your chance on getting a car loan. Okay. Kasi meron lang isang chance para kumuha ang mga work permit international student ng approval. Kapag nagpapukas kayo ng from one dealership to another, to many more, wala na, imbis na meron kayong chance makakuha ng car loan, wala na tuloy. Kasi yung credit score nyo bumaba. Ang dami ng inquiry. Yun na nga. So, ingat po talaga. Kailangan buksan yung credit diba? So, huwag ka munang pabukas ng credit kung hindi ka muna sigurado sa eto kaya ko to, or yung salesman is nakakaintindi sa mga situation ng mga work permit, mga international student. Kung hindi niya alam, kumbaga parang tara, ma-approve tayo, tara, kaya yan, hanapan natin paraan. Yun, medyo magdalawang isip ka dun. Kasi medyo they're just hoping na mabigyan ka ng approval, which is kami, alam namin, kasi most of my clients kasi Kuya Sok, 90% talaga, especially this year, work permit tsaka international student. Oh. Yes, so Wow. sila talagang sinasabi ko sa kanila Okay. na usually down payment is nasa mga 4 to 7,000. Yun na yun. Kung zero down, pwede naman, pero at the end of the day, hihingian ka pa rin ng bangko. Second is, dapat mas mura, mas better. Ano pong mura? Kung meron ng tag 10,000 ngayon, mas better. Pero wala na 10,000 ngayon. Yun nga lang. Sasabog na po yung mga coaching 10,000 nowadays. So usually mga siguro ngayon 15 to 20,000. Pilit na po yung 25,000 na kotse. And as much as possible, no accident, a little bit newer, 5 years below and present, mas better. Kasi po, ang tinitingnan ng bangko is kapag hindi po kayo nakapagbayad sa kotse niyan and you decided to go home to your country, i-repossess nila, kukunin nila yung kotse, they still want their money back. No, kahit of course. konti. Oo. Diba? So, kaya nire-require nila na at least a little bit newer, walang as much as possible, no accident, the better. And the lower the kilometers, the better din. Gaano po ka-low? Kung possible din, at least
below 100,000 kilometers. So, medyo mahirap hanapin yung coaching yun, to be honest with you. Pero, yun po yung talagang parang ideal sa mata ng bangko na para pairamin ka. And usually, hindi po tayo pinapairam ng bangko ng longer terms, like 84 months, 7 years, 6 years, mga ganun. Usually, 5 years lang. Pero meron pa ring option, kuya, para makakuha ka ng medyo bago-bago na kotse or brand new kung meron kang co-signer na tinatawag. Yun. So, co-signer. Si co-signer dapat PR na talaga. Or, kung work permit man, okay lang yun, pero established na yung credit niya. Meron na siyang credit history sa mga credit cards niya, kahit wala siyang loan, medyo matagal na siya dito, 4 years, 3 years, ganun, para makatulong sa approval ng bangko. Kumbaga parang co-guarantor mo siya. Okay. At saka hindi rin maganda, Kuya Sok, no, na pag kumuha ka ng car, pa-expire na yung visa mo. Paano po yun? Paano po tayo makakuha ng kotseng ganun? Kung pa-expire na po yung visa ninyo. Ayun lang. Di ba? So, meron na lang tayong 1 year left or 3 months left. Talagang hirap tayo doon, Kuya Sok. Yeah, pero minsan din naman, Kuya Sok, nabibigyan tayo ng bangko na sobrang liit lang na approval. For example, mga 10,000 lang na car, 15,000 na car, okay lang yun. Depende pa rin po sa inyo kung tatanggapin nyo po yung approval na yun. Wala pong sapilitan yun. Kung gusto nyo may makuha na kotse na medyo hindi kayo nagpapalabas ng one time, big time na pera, pwede mo siyang kunin kasi after a year, sinasabi ng mga dealership 6 to 8 months. Hindi po okay naman yun, pero hindi solid yun yung pagbigay ng track record sa credit history, credit payments, mga ganon. Hindi sa solid. Talaga ang pinakatotoo is at least 14 months or 2 years. Okay. And then after that, kung meron na kung maganda na yung yung visa mo, then pwede ka nang kumuha ng kahit anong gusto mong car. Ayos. And then meron ka na kasing credit history na solid na wala kang missed payment kahit isa. So yun po yung suggestion ko doon, kuya. Yo. So ayos. Paano? Hanggang dyan na lang siguro. Mga kababayan, mahaba-haba na siguro yung mga informasyon at yung conversation namin ni JP. At kung meron po kayong karagdagan na katanungan, don't hesitate, mag-leave po kayo ng comment below para masagot natin yung mga katanungan, mabigyan pa namin kayo ng further information about your inquiries. At itong si JP na, dito lang naman yan sa Edmonton, sa South. Kahit saan kayo sa Alberta, kaya namin mag-provide ng service ng Alpha One Auto. Yun ang maganda doon, no? Yeah, tsaka dito talagang walang sapilitan. And alam ng mga client ko yan, talagang bago sila magpirma, lagi ko tinatanong, ate, kuya, sigurado na po ba kayo dito? Kung hindi pa, mag-isip muna kayo. Ayun. Ganun tayo dito sa Alpha One Auto, walang sapilitan kasi nanggaling din po tayo dyan, Kuya Sok, bago Exactly. tayo magkapapil dito, di ba? Yan. Tama. Isip-isip lang, and then no stressful. Just comment below kung anong mga pwede nyong maibigay din sa amin kasi kami ni Kuya Sok, hindi naman kami perfectong tao. Kung ano lang yung nalalaman namin, yun lang din namin yung pwede namin i-share sa inyo. Pero baka mas meron din kayong mai-share na knowledge. Exactly. Comment down below. Ayos. Pwede ba nila ikaw na sundan sa iyong social media na platform mo like Instagram, Yes, Twitter, Facebook? Pwede po kayo mag-message sa akin or kay Kuya Sok regarding inquiring about the car. Pwede po kayong, my personal Instagram is Alpha1Charlie. Sa Facebook, John Paul Chu, or yung page namin na Alpha One Auto, pwede po kayo mag-message doon. And yeah, just message us kahit hindi po kayo bumili dito sa Go Nissan South or sa Alpha One Auto. Kung gusto niyo lang manghingi advice, wala pong problema yun. We'll be happy to help po. Ayos.
Okay talaga to si JP. Alam nyo mga kababayan, that was 2 years ago nung huli 2 tayo years ago, nag-vlog. Pero naisipan ko nga na bisitahin siya, just to keep in touch at humingi sa kanya ng mga information, mga suggestion, recommendation, lalo na doon sa mga nagtatanong about cars. Of Talagang course. expert to eh. Oh. So, that's it for me today. I hope you like this video. If you do, please give it a thumbs up. And as always, more tips, informations, and doon sa mga naghahanap ng opportunities pupunta dito sa Canada, I will see you on my next video. Samahan nawa kayong parati ng Panginoon at magandang araw po sa inyo lahat. Bye-bye! Bye!